Nagulat si Gianna sa sinambit ni Sedi at hindi kagad makasagot. Ang anak niya ay abala na sa paglalaro ng laro ang ibinigay dito ng kanyang boss. May responsibilidad ako sa anak mo as your. Sinadya nitong bitinin ng sabihin. Saka yumuko sa kanyang tenga. Boss of course. Saka ito tumayo ng tuwid matapos bugahan ng hangin ng kanyang tenga. Those captivating smiles hooked Gianna once again. Wala na nga nangyayari sa investigasyon niya kay Sadie, mukhang mahuhulog pa yata ang loob niya dito. But no, hindi pwede. Hindi niya hayaang mangyari yon. Tinulak niya si Sadie at nilapitan si Vier. Gusto man niyang ibalik ang mga laruan, hindi niya yun magawa sa harap ni Sadie. The kid laughed it when someone gave him toys. Vier, honey, malambing ang boses niya na magsalita. Anong dapat mong gawin kapag nakatanggap ka ng regalo? She wants her son to be grateful no matter what. Pero ayaw niya ring tanggap ito ng tanggap na regalo sa hindi naman ito kilala. Are you angry, mommy? Nagulat si Gianna sa tanong ng anak pero kagad siyang nakabawi at mabilis na ngumiti. No anak, why did you say that? Because I can see who you are, mommy. Bahagyang nalungkot ang bata. Is this because I accepted gift from a stranger? Pero naging malambot ang boses ito na magsalita ng Tagalog. Akala ko kasi friend mo siya. I remember the last time you study was your boss. Imbis na magalit, inapatawa na lang si Gianna. Pero bilib siya dahil nababasa nito kung anong tunay niyang nararamdaman. Anak, mommy is not angry, okay? How could mommy be angry with you? Hinalikan niya ito sa noo sa kaginulong buhok. You play here, and I'll prepare our dinner, okay? Tumanguto sa nagpatuloy sa paglalaro habang siya'y dumiretso sa kusina. Hindi niya pinansin ang boss niyang lumapit kay Vier na nakipaglaro dito. Aren't you going on a date, sir? Maya-may tanong niya kay Sadie. Gumagabi na't sa pagkakaalam niya ay meron itong pupuntahan. Tapos na siyang maghanda ng hapunan at nilapag niya yun sa mesa pero imbis sa 2 plato ay 3 plato na rin ang hininda niya dahil ayaw naman niyang itaboy ito habang sila'y kumakain. Even though it was better for him to just leave. Habang nakikita niya kasi itong nakikipaglaro kay Vier ay kung ano ng eksenang naglalaro sa isip niya. They look alike, like a father and a son, Vier. Kung may ibang taong makakita sa dalawa, ay talagang isipin ng mga to na mag-amang dalawa. Their hair and eyes resemble perfectly. Is the food ready? Imbis na sagutin, tinanong pa siya ni Sadie. Tumayo ito sa kakinargang anak niya at lumapit sa kanya sa kusina. Sir, Sadie Gianna, my name is Sadie. Isa pa, wala tayo sa opisina, kaya huwag mo akong tawagin, sir. Right, Vier? Nilingon nitong anak niya at nginisihan. Vier grinned with his 2 rows of teeth showing. Right, Daddy? Halos mabitawan ni Gianna ang hawak na plato na marinig ang sinabi ni Vier. Vier, how could you say that? He's not your daddy. Saway niya dito, ayaw niyang umasang kanyang anak dahil hindi naman ito totoong ama si Vier. But he told me that he could be my daddy, Vier pouted. Binaba ni Gianna ang plato sa mesa at nilapitan ng dalawa sa kabilit na kinuha si Vier kay Sadie. Give him to me and you can go back, sir. May talim sa boses na pagtataboy niya. Their eyes met and Sadie smiled. No can do. Kinindata siya nito sa kanaglakad patungo sa sink para magugas ng kamay. Kasama si Vier, Gianna could only grit her teeth. Sadie's overstepping his boundaries. She doesn't want Vier to become too attached to this guy. Hindi sila magtatagal sa Pilipinas. Wala silang nagawa kundi hayaan ito. Pero hanggang sa mag-umpisa silang kumain, hindi pa rin tumitigil sa kalokohan nito. Isn't this nice? We look like we are happy family. Nagangat ng mukha si Gianna at matalim na sinalubong ang maitim nitong tingin. Stop dreaming, asik niya. Wala na siyang pakialam kung naririnig ng anak niyang naiinis niyang boses. Kanina pa siya naasar sa boss niya. I can stop dreaming, Gianna, when all this came to reality already. He drank the watermelon juice she had prepared for him and Gianna raised the corner of her mouth. As long as you want to, then go. Pagod na siyang makipag-argumento dito, katabi niyang anak at sinusubuan ito. Masarap ang luto ng yaya ni Vier at labis-labis yun para sa kanilang 2 ng anak. Pero tama lang para sa kanilang 3. Pagkatapos nilang maghapunan, hindi pa rin umaalis si Sadie. Muli itong nakipaglaro kay Vier hanggang sinantok ng bata. Sadie, kailangan ko na patulugin ang anak ko. You can leave. Aalis ako kapag tulog na siya. Go ahead, put him to sleep. Tila pagmamay-ari itong bahay na kinuha ang phone na tumiga sa sofa. Gianna was tired but for the sake of her peacefulness, she held herself and put Vier to sleep after he showered and changed into his pajamas. Halos 1 oras ang lumipas nang muli siyang lumabas ng kwarto nila ni Vier
na nakasuot ng pajamas. Hindi na siya nagulat nang maabutan si Sadie na nakahiga pa rin sa sofa at mukhang natutulog. He is asleep. You can go now, Aniya. Umupo siya sa katapat na sofa at hindi inalis ang tingin dito. This man has truly defied the gods in his handsome appearance. His thick brows complemented his pointed and high-bridged nose, while his naturally red lips were seductive. Habang tinititigan niya ito ay bumabalik sa isip niya si Nash. Gianna has a habit. She could easily fall for a handsome guy. Pero dahil malakas ang kontrol niya sa sarili, hindi siya basta napapamahal sa mga ito. Alam kong gwapo ako, Gianna. You can look all you want and bring me to your dreams. Bigla itong nagmulat at nakangising lumingon sa kanya. Napaismis si Gianna. Sir, kung ayaw niyo pang umuwi at magpatulog, aba magpatulog kayo. Gabi na at gusto ko nang magpahinga. Sadie was obedient. Tumayo ito at bahagyang nag-inat ng katawan. Agad na iniwas ni Gianna ang tingin dahil nakikita niyang perpektong muscles nito. Alright then, Miss Alcaraz. I will see you and Ver on Monday. Gianna greeted her teeth. With all due respect, sir. Ayaw ko sanayin ng anak ko sa presensya mo. You two are not related. Ayaw ko umasa siya at maniwala na ikaw talagang daddy niya. Sadie was silent. He wanted to see what was on his mind, but he couldn't. Napasandal sa likod ng pinto si Gianna na makaalis si Sadie. Hindi niya akalaing masyado siyang napaktuhan ng dismayadong mukha ng lalaki dahil sa pagtataboy niya dito. Dapat lang na hindi kami masyadong magkalapit sa isa't isa. Lalo na kay Ver. Ayaw ko umasang anak ko na siyang tatay nito. Hinamig niyang sarili at pumasok sa kabilang kwarto. Pribadong kwarto na to dahil dito nakalagay ang lahat ng gamit niya sa pag-espiya. Tanging siya lamang ang merong access dito at kahit si Ver ay hindi niya pinapalapit dahil maraming nakadisplay na baril sa loob. Pagkapasok niya kagad siyang umupo sa harap ng computer at binuksan yon. Hindi alam ni Sadie pero may tinanim siya na maliit na microchip tracker para masundan niyang lokasyon nito. She mixed it with his juice. Hindi napansin na lalaki dahil nababalot ng jelly-like substance ang microchip. Habang naghihintay na mag-loading ang computer ay sumandal siya sa sandalan ng upuan at napapikit. Gusto niyang alisin sa isip si Sadie kaya muli niyang binilikan ng unang pagtatagpo nila ni Nash. Kahit na may lang ang oras nang nakasama sila nito, tumatak sa isip niyang buong pagkatao na lalaki lalo pat paulit-ulit niyang pinapanood ang unang pagtatalik nila. In this lifetime, si Nash lang ang lalaking gusto niyang iugnay sa buhay niya. Hindi dahil ama ito ni Ver, kung hindi dahil ito ang dahilan ng isang malaking pagkakamali niya na siyang nagbago sa ikot ng buhay niya. She spent 5 minutes reminiscing about a certain past before finally calming down and stopping herself from thinking about Sadie. Kalaban niya ito't hindi niya dapat kahangaan. When she opened her eyes, only coldness was all there. Agad niyang binuksan ng link na sila lamang na CSS ang makaka-access at agad na hinanap ang GPS ng kanyang boss. Tamang ang kanyang hinala na walang sa opisinang iligal nitong aktibidades. Hindi rin umuwi sa kondo nito at ang lugar na nakita ni Gianna kung saan nag-iilaw ang pulang dot sa computer ay ang highway patungo sa labas ng Maynila. The red dot travels fast towards the south. Habang patuloy na inobserbahan ng paggalaw ng pulang tuldok ay nagbis na rin si Gianna. Kailangan niya masundan ito at baka ang lugar na pinuntahan nito ay siyang magiging lead nila para matuklasan kung anong illegal na aktibidades ni isang Sadie Monroe. Meron din siyang closet sa kawarto na ito pero lahat ng damit niya ay pawang tracksuits o mga damit na lagi niyang sinusuot kapag may mission na gagawin. May bulletproof vest ang karamihan sa mga damit niya para protection laban sa kaaway. Itim na track pants at itim na t-shirt ang sinuot ni Gianna. Saka pinaresan ng itim din na jacket. Ang ankle boots na suot niya ay may sikretong lagay ng boot knife. Kumuha rin siya ng bagong helmet na gagamitin dahil ayaw niya na gamitin ang helmet na ginagamit niya papuntang trabaho. Less hassle when someone wants to track her down. Iwanan niyang isa si Ver dahil maya-maya lamang papunta na si Marius para itong magbantay kasamang girlfriend nito. Pahinga ito sa karera nito kaya marami itong libreng oras at sinamantala yun ni Gianna para pag-alagain sa anak niya. Alam niya hindi ito tatanggi dahil gustong-gusto ni Pristine si Ver. Hindi rin siya nababahala na iwanang mag-isa pansamantala si Ver sa dahil mahigpit ang seguridad ng kondo. Pagmamay-ari ito ng kanyang Tito Rex. Ang buong building na kinatirikan ng kondominium nila. Matapos magayak, nakita niyang huminto ang GPS tracker sa isang high-end club sa siyudad ng Laguna. Marahan ang bawat kilos niya upang hindi magising ang anak. Nang makalabas ng kondo, kaganyang tinawagan si Marius. Si Pristine ang sumagot. Gianna, are you leaving already? Bakit na kami ni Marius?
Hindi alam ni Gianna pero nabuhayan siya ng loob dahil alam niyang hindi niya iiwanang mag-isa si Vier. Hinintay niyang mga to sa harap ng pinto at hindi nagtagal kagad namang nakarating. Christine and Marius are their assets. Kaya alam ng mga to kung anong gagawin niya at hindi niya na kailangan magpaliwanag kung bakit siya alis ng oras ng gabi kahit pa walang kasama ang anak. Thanks again, Prest. I'm so lucky to have you here. Niyakap niyang dalaga at hinalikan sa pisngi. It's no problem, Gian. Sabi ko sa'yo at ampunin ko na lang inaanak ko eh. Malapad itong ngumiti. Mahinang napatawa si Gianna. He can be with you on weekdays, but not now. Ngayon lang ako may libreng oras para makasama siya ng matagal. Aasahan ko yan, Gian. Muli itong niyakap ni Gianna saka nagpaalam. Kailangan niyang magmadali at baka hindi niya maabutan si Sadie. Naintindihan naman siya ng dalawa at kagad na rin pumasok sa loob ng mga ito habang siya'y bumababa sa basement kung saan nakaparadang motorsiklo. Habang nasa daan ay hindi niya makalimutang tawagan si Felicity upang itong magbigay sa kanya ng updates. Her helmet has built-in earphones that allow her to talk to someone. Felicity, can you pinpoint the location? Sending. A second later, a holographic image appeared in front of Gianna's eyes. It didn't obstruct her vision and the motorcycle drove even faster. Sa tulong ni Felicity, mabilis niyang natuntun ng lugar na kinaroonan ng boss niya. She was lucky na naabutan pa niya ito doon. Pinarada niya sasakyan sa harap ng parking ng club pero hindi kagad bumaba dahil nakita niyang palabas ng club si Sadie. Dahil nakasuot pa rin siya ng helmet at nakaupo sa motorsiklo ay akalain ng lahat na paalis na siya o tumatambay lamang sa parking. He's coming out. Mahinang bulong niya kay Felicity na konektado pa rin sa earpiece niya. Tinted ang salamin ng helmet niya kaya hindi nakikita rin nakatingin siya dito. Pero naging mapagmatsyag siya nang makitang naglakad ng lalaki papunta sa kinaroroonan niya. He was with someone that looked like his henchman but was not familiar with Gianna. Continue to tracking Felicity. Mananatili ako dito para mag-imbestiga. Hindi nakita ni Gianna na kasama nito si Helios at wala siyang idea kung nasa loob ito kaya kailangan niyang pagplanuhan kung paano makakapasok nang walang makakakilala sa kanya. But that's not the main problem. Ang kotseng sasakyan ni Sadie nakaparada sa tabi ng motorsiklo niya. Huli na para iwasan niya ito. Nakahinga lang siya ng bahagya dahil hindi si Vera ang motorsiklong ginamit niya kundi ang motorsiklo na iniwan sa kanya ni Felicity. This one of the best decoys that Gianna could think of. Hindi siya gumagamit ng gamit na ginagamit niya sa pang-araw-araw para gamitin sa mission niya. Going, miss? Sadie walked near her and asked. Gianna couldn't answer, but she could see that there was no interest in Sadie's eyes. Just pure curiosity. Kahit natitense ang katawan niya na baka makilala siya nito, hindi siya sumagot. Hindi rin siya pwedeng umalis at mahalata nitong iniiwasan niya ito. What to do? 2 seconds later, Gianna shook her head and got down from her bike. Bakit naman siya matatakot sa boss niya? Hindi nito nakikita ang itsura niya. Still waiting for my boyfriend, Ania. Sinadya niya palang bingi ng boses, nilapitan ng bahagya si Sadie pero kagad umatras ang lalaki. Tuluyang nawalang kaba sa dibdib niya. Mabilis at tinaas si Sadie ang dalawang palit para pigilan siya sa paglapit. Bagamat hindi nito nakikita ang mukha niya, ipansin niya ang pagkadisgusto sa mukha ni Sadie na ikinangat ng kanyang kilay. Ah, stop miss. I already have a wife. Yun lang at mabilis siyang tinalikuran saka sumakay sa kotse nito. Mahinang napatawa si Gianna saka muling bumalik sa motorsiklo at sumandal. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Asawa? Kailan pa nagkaroon ng asawang lokong yon? She was flustered at the same time felt admiration. So hindi basta-bastang makukuha ng babae isang Sadie Monroe ha? Tinanggal niya suot na helmet saka kinuha sa compartment ang nakatago niyang sombrero at maskara. Saka nilagay ang helmet sa hawakan ng motor. Hindi yun basta-bastang mananakaw dahil nilagyan niya ng lock. At hindi alam ng mga tao kapag may ibang tao nga hawak at galawin ng motor niya magbibigay ng voice alarm. Para magbigay babala, it was customized pa si Tito Marks, isa rin sa mga naunang miyembro ng CSS. Matapos masigurong nakalayo ng sasakyan ni Sadie at kaswal nang pumasok sa loob si Gianna. Hindi siya pinigilan ng gwardya sa labas at tinanong dahil sa ayos niya, kaya dire-diretso siyang pumasok at tumungo sa bar counter. Ang isa sa pinakamabisang kuhaan ng impormasyon ay ang bar or club. Ilang bells niya na yung napatunayan. Nang makaupo sa counter, bahagya niyang binaba ang suot na sombrero upang lalong itago mukha matapos ilagay sa ilalim ng baba ang suot na maskara. Give me your specialty for tonight. Ani sa bartender na sa harapan. Mukhang fresh graduate pa lang ito base sa magaslaw na galaw nito. Pero binaliwala ni Gianna. Hindi siya dito para alamin ang kakayahan ng mga bartender. It's on me. Isang mababat malamig na boses ang narinig ni Gianna na umupo sa tabi niya. Nang lingunin niya ito'y nakita niya isang lalaking may suwabing ngiti sa labit nakatingin sa kanya. Agad na umangat ang isang kilay niya. Hindi kagapuhan ng lalaki pero malakas ang karisma nito
Lalo na kung umingiti kaya hindi nito pinaalis si Gianna. She may get some information from him. Alone, miss, kinindatan siya nito at nang dumating ang drinks na in-order niya, niyaya siya nitong mag-clink ng baso. Hindi ito tinanggihan ni Gianna at nakipag-cheers dito. Are you a regular here? Simpleng tanong niya sa kasumimsim ang alak sa baso. Ayaw niyang malasing kaya isang tikim lang ginawa niya pero hindi pa rin niya mapigilang purihin ng bartender. Not bad. That's the signature here, miss. It doesn't have a strong taste but kicks when it goes down your throat. Binaba na lalaking hawak ng rock glass at inilahad ang palad sa kanya. I'm Emilio, and yes, a regular here. Kung hindi sinabi na lalaki na regular ito, hindi niya tatanggapin ang palad nito. She shook his hands with her gloves-covered hand and pressed it gently. Hinayaan niyang lalaki na patagalin ang paghawak sa kamay niya para kunin lalong loob nito. Matagal rin siyang nakikipag-usap dito at kahit ang boses niya ibahagya pa niyang pinalambot. Nakadalawang baso na rin siya ng alak at medyo namamaos na rin ang boses niya. Does this club have any special treats? Kinagat niyang pang ibabang labi upang akitin ito. Lumawak ang pagkakangisi ng lalaki at bumaba sa upuan nito sa kahinila siya sa braso. Leave it to me. As a regular, I know this place better than everyone else. Misteryosong ngumiti si Gianna sa kasinandalang katawan sa braso nito. They rode an elevator down and stopped at the next level. They arrived in an underground place where what welcomed Gianna was a concrete space full of naked people while having an orgy. Mahina siyang napamura. Hindi lang ang bed pleasure ang lugar na to kundi sa rin tong drug den. Karamihan sa mga taong nandito ay high na high sa droga habang nakikipagtalik kahit na kanino. Wala ring bantay at walang bouncer pero napansin ni Gianna ng napakaraming CCTV cameras na nagkalat kaya naman sandali nakayuko siya para iwasan ang anggulo nun at hindi siya makita. How about it? Are you satisfied with what you see? Gumisi si Gianna. This guy is not just a regular customer. Mukhang asset to ng club para magdala ng mga babae sa lugar na to kaya madali itong makapasok sa pribadong lugar na ito. Napansin niya na karamihan sa mga kababihang nakipagtalik ay mga kabataan. Hindi lang yun, ang karamihan sa mga customer na lalaki matatanda at may ilan din siyang namumukhang politiko. Umusbong ang galit sa kanyang puso. Was this place owned by her boss? Ito bang isa sa hideout at iligal nitong negosyo? Sa pagkakaalam ni Gianna, kaya nila inimbestigan si Sadie Monroe ay dahil sangkot ito sa drugs and human trafficking. If this was true, how deep is this guy involved in?